God bless you, at the beloved Richard Jiriglar Galgo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po'y dumalangin, mga minamahal. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang habag at awa mo sa amin. At pagkakataon, nakalubos sa amin kami sa araw na to, ay dinala mo rito sa simbahan upang purihin ka at sambahin at pasalamatan sa lahat ng kabutihan mo sa imbuhay, Lord. Hallelujah, magdamag ng mga pagpupuri sa iyo, malapay na. So, dalangin yung propeta, mga pastor. Salamat sa paglangis mo sa yung gawain at langisan may ibang lingkod mo, Lord. Sa ganaging wala akong magawa, ikaw magsalita sa gitna ng aming kapatiran. Gamitan lang ang instrumento, dahil yung kapangyarihan ay bind Satan us out in this right now, Lord. In Jesus' name. Amen. Ready, say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, will this stand and be that and time prophet of our loving God, and will always remember and cherish the blessed memories and precious teaching of our beloved pastor, Lina Almeida, and all beloved children po. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat natin mga webcast viewer hanggang ngayon, sila pinnood sa ibang dako ng bansang Pilipinas sa labas ng bansa po. Maraming salamat sa araw na to. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga minimal, sumagang ito, ating pag-aralan ang natawag na The Prayer Life of a Christian. The Prayer Life of a Christian. Ang buhay, ang panalangin na kinabuhay ng isang Kristiyano. The prayer life of a Christian. Palakpakan po natin ang Diyos. Kailangan po ito, malaman natin, mga minamahal. Ano ba yung buhay natin sa pagsagawa ng isang panalangin? Prayer. The prayer life of a Christian. Ang buhay natin bilang Kristiyano, paano tayo manalangin? Amen? Amen? Kanina may narinig ako dito patotoo, hindi daw siya marunong manalangin. Mga minamahal, sa ibang mga meaning, ang meaning ng prayer ay simply talking to God. Amen? Pero mga minamahal, kung titingnan talaga natin yung prayer, ang prayer po, walang sapat na meaning. Amen? Walang sapat na meaning. Kaya sabi dito, prayer is the most part and untap or tape resource, unexploded continents where untold treasure remains to be unearthed. Ang ibig sabihin, ang panalangin daw, itong pinaka-importanting parte. Yung untap, mga minamahal, ito po'y wala pa. Wala pa ito ma-record. Amen? Wala pa ito mataping. Mga minamahal, nga resource ito. Unexploded. Hindi explored ito. Unexplored continents. Hindi pa ito na-explore. Amen? Na-look out into all continents, sa lahat ng lupalop ng daigdig. Amen ba? So ito ay where untold treasure. Talagang hindi po makalculate nga kayamanan ito. Hindi po masukat. Walang sapat. Amen? Ito po yung kahalagahan ng prayer. Bilang mga Kristiyano, ang isang prayer, panalangin, ito po ay regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen ba? At kung ikaw Kristiyano na marunong ka manalangin, ito po'y regalo ng Diyos. It is a gift of God to us, sa mga Christian, sa mga believer. Kay maraming tao nanalangin, hindi tinutugon ng Diyos, at marami namang tao hindi marunong manalangin. At akala nila yung panalangin ay
Parang gina-repeat palagi, kaya pabalik-balik na lang. Mga minamahal, yan po nalaman ng ating reliyon. Amen? Repetition. Ito po ang panalangin. Malamay tinan. I-pray is the most part on ang tape resource and explore continents. Hindi pa talaga ito na-record. Wala ang top resources. Hindi pa ito na-explore sa lupalop ng buong daigdig. Ito po, hindi po ito ma-calculate, hindi po ma-untold treasure. Amen? Ito po'y kayamangan, hindi kaya i-calculate. Amen? Hindi mabilang. At ito po'y nanatili ito sa lupa, mga minamahal, hanggang ngayon. Hindi po maintindihan ng mga tao. Tayo lang ang Kristiyano ang nakaintindi nito. Kung paano natin ipahayag ito sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito sa Ministeryo ng Diyos Bukosay, tinuro ng ating mahal na pastor, gaano ka-importante ang isang panalangin. May maraming mga churches, mga pastor, mga evangelists, magaling mangaral, pero mga minamahal, kulang sila sa prayer. Magaling magsalita, pero walang kapangyarihan. Magaling magsalita, graduate sa mga Bible school, sa mga seminary, ngunit wala pong kapangyarihan. Na hindi pa nila naintindihan, mga minamahal. Akala nila, wala po maka-explore. Wala pa daw. Throughout the Palop continents, hindi pa alam ng mga tao ito. Ito'y nanatili pa. It remains to be unearthed. Ito po'y nanatili pa ito. Dito sa lupa, mga minamahal, hindi pa maintindihan ng tao. Di mapatunayan. Amen? Dito sa lupa. Kaya ang mala pastor, halos pila kabisi na nabasa ang Biblia, cover to cover. Ang Panginoon mismo ang nagturo sa kanya. Paano gawin niya ang isang panalangin? Makipag-usap sa Panginoon. Hindi lamang basta-basta panalangin. Amen? Amen. Kaya sa ating reliyon, manalangin ka lang, ganun lang eh. Purog mais lang, sakay sa sasakyan. Gaganon ng mga mais. Yun lang. May daanan nga kapilya. Kumbaga, galing ka ng Cagayan, papuntang Davao, halimbawa, 50 ka kapilya. Wala, 50 ka rin gano'n. Amen. Bumaba ka pa sa restaurant, pagkain mo. Pag-akyat mo sa boss. Ganon lang. Pero madisgrasya pa rin. Amen. Kaya tingnan natin, mga minamahal, itong panalangin, importante ito. Sabi dito, si Apostol Pablo, Paul was somebody who understood prayer. Si Pablo, isang tao na naintindihan niya yung ibig sabihin ng panalangin. At ito po'y kapangyarihan, sabi niya, and it is power, sabi ni Pablo. Paul was somebody, isang tao na he understood prayer. And its power, sabi niya, ito'y kapangyarihan. Prayer was a part of Paul's life. Tama? Ang isang panalangin ay kaparti na sa buhay ni Apostol Pablo. Nakikinig ba kayo? And he took it for granted that it would be a part of the life. Ito for granted niya, ito kaparti na ng kanyang buhay. Pakinggan niyo po. Of every Christian. Kaparti ang isang panalangin, prayer, kaparti ng buhay ng Kristiyano. You cannot really be a good Christian and not pray. Hindi ka daw matawag na totoong Kristiyano kung hindi ka nanalangin. Amen ba? Amen ba? Kaya yung aso, hindi mo naman determine na aso pag hindi mag-usig. Amen ba? Hindi magtahol. Yung ilog, hindi mo malaman na malalim pag maingay. Malaman mo ilog na malalim pag tahimik.
Amen ba? Amen? Amen. Yung isda, hindi siya naging isda dahil sa dagat siya. Ang isda, tanggalin mo sa dagat, mamatay. Dahil yung buhay ng isda sa dagat. Ang buhay ng Kristiyano sa isang panalangin. It took this a part of our life as a Christian. Ang isang panalangin kaparti ng buhay natin bilang Kristiyano. Ito pong magbigay buhay sa atin. At ito magbubuhay sa atin. At ito ang magproteksyon sa atin. At ito magdala sa atin sa kalangitan. Pagdating araw. Itong magligtas sa atin. That's why sa desisyon ko sa tinuro ng mga pastor, grabing prayer. Maraming party ng prayer. Pagluhod mo, lumuhod ka na. Kailangan mahingi ka ng tawad. Human mo ng tawad, repentance, daigon mo ng Panginoon. Uhitan mo siya. Amen? Amen. Praise and worship. May joyful, may solemn, may semi-joyful, hanggang ilang oras matapos. Yung standard ng Diyos dito, dapat 10 hours a day ang prayer ng mga manggagawa. Yung sa malaking mga churches, marami manggagawa. That's why dito, 4 to 7. In day session, araw, 7 hours. Paggabi, 3. Kaya, total of 10 hours. Kaya na may pumunta dito eh. Iwan ko lang, mataba na brother. Kilala ako. Niya, pastor. Sabi ko, kilala daw ako, pero pastor ang tawag sa akin. Kung kilala mo ako, hindi ka magtawag pastor sa akin. Dapat, ordained preacher lang. Sabi niya, nakadalo lang ako dito ng twice. Tapos, wala na sa makadalo dahil may trabaho siya. Pumunta rito. Tiniran ko siya, nagpabautismo. Nagpabautismo, may inoper sa akin. Gantong kalaki lang, oh. Memory card. Nga, pastor, ibibinta ko sa memory card ko dahil bili ko lang ng pagkain o pang-shampoo. Tinan mo, gibali wala ko lang kay nagpabautismo mo siya dahil napakalaga man ang kaluluwa. So, binigyan ko siya ng 300. Sabi ni Pato, uy, laki yung babait, gig lang. Sabi mo na. Kayo lumapit yung kaluluwa dito, yan ang bunga ng prayer ng mga pastor, burangan natin. Nagkukrusada tayo, gumasos tayo ng thousands upon thousands. Yan, nagpupuri lang tayo, may pumasok na tao, isang kaluluwa lang. Billions of angels rejoicing in heaven. Nagbabautismo siya. So, nagmakawa, binigyan natin. Sabi ko, dumalo ka, Brad, para pagpapalain ka, bigyan ka ng magandang trabaho ng Panginoon, dito lubusan ka pagpalain ng Diyos. So may isang kaluluwa lumapit sa Panginoon. Yan po ang bungad approach sa panganalangin ng ating mga pastor at sa lahat ng mga manggagawa. Amen ba? Amen? Sabi, you cannot really be a good Christian if you are not praying. Hindi ka matawag totoong Kristiyano kung hindi ka nananalangin. Amen ba? So katulad ninyo na mag-asawa, yung mag-asawa, hindi matawag na mag-asawa kung hindi sila nag-uusap. Amen. Like you cannot have a good marriage if you don't talk to your wife. But in both circumstances, you will be miserable. Prayer is the pipeline of communication between God and His people, between God and those who love Him. Is the pipeline, linya ng pipe ba? To communicate God. Kaya kung di ka magipag-usap daw sa Diyos, katulad ng asawa, hindi po maging maganda ang yung marriage life. Maging miserable kayo. Sino mga asawa dito na hindi nag-uusap, maganda bang buhay nyo? Amen. If you are going to able to have a good marriage life, kailangan ka mo palagi mag-asawa, mag-uusap. Dahil pinaplano nyo yung buhay nyo. Pero hindi kayo nag-uusap, hindi po totoong mag-asawa kayo. Dahil wala ka mong tamang communication sa bawat isa. So, ang prayer is the pipeline of communication to God. Between God and His people. Between God
and those who love Him. Magitan ng Panginoon at sa lahat ng mga taong umiibig sa ating pinakamahal na Panginoon. Ganon ka-importante ang prayer, mga minamahal. Kung dito ka, sumasamba ka, pagdating mo sa sambahan, hindi ka nagpupuri. Hindi ka nag-concentrate, hindi ka nakikinig sa mga patutuo, hindi ka nakikinig sa mga mensahe, hindi ka lumuluhod, hindi ka nalangin sa Diyos. Mga minamahal, hindi ka nakipag-communicate sa ating mahal na Panginoon. Pag dito ka sa sambahan, kailangan buong konsentrasyon ka. Kaya gusto mo magpag-istorya sa ating Panginoon. Purihin mo siya so that you can communicate to God. Kung dito ka lang, sa tabi-tabi ka lang, sa likod-likod ka lang, magchismisan kayo dyan, magkwentuhan kayo dyan, hindi ka nakikinig dito, you are not communicating God. Hindi ka pumunta rito para makipag-istorya na sa kapwa mo na hindi kayo nakikinig. Pag dito ka sa lumasambahan, ang purpose mo just to offer praises and worship, prayer sa ating mahal na Panginoon. Hindi para magchismisan ka dito, magkwentuhan kayo ng mga abilidad niyo, mga minamahal. Dito, ipakita natin yung ating abilidad sa harapan ng ating Panginoon. The way we worship the Lord, the way we praise the Lord, the way we give thanks to our loving God, the way you respect and hear the testimony and the Bible study and the Word of God. Dahil ang nagsalita dito, hindi tao, ang Panginoon. This is the Word of God. Kung nakikinig ka ng salita ng Diyos, ang Panginoon nakipag-communicate sa iyo, nakipag-istorya sa iyo through by means of His Word. Takinggan mo yan dahil kayan ka pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Maintindihan mo ang ibig sabihin ng Diyos at ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Pag hindi ka nag-concentrate, hindi ka nakikinig, you are not paying attention and communicating to our loving God. Ganon po ka-importante ang prayer. Dahil sabi ni Pablo you are not really a good Christian if you are not praying. You are not talking to God. It's like also a marriage. If you don't want to talk to your wife, your marriage is became miserable. Miserable, mga minamahal. That's why prayer is the pipeline. Alam niyo bang pipe? Tubo. Linya. Pipeline communication between God and to His people. Between God and to those who love Him. Magpuri ka, ba mo lang nakaganon, nakapikit yung bibig mo. Hindi ka umaawit, you are not communicating to God. Hindi ka kumakanta, hindi ka umaawit, hindi ka nagtathanksgiving, ngalingkod ka, tulog. So ibig sabihin, hindi ka nag-render ng prayer sa Panginoon. Bakit? Hindi ka bumubuka ang baba mo. You are not communicating to God. Kaya nagpupuri. Nagpupuri tayo, that is prayer. So what you mean by prayer? Communicating to God. So pag nag-pray ka sa Panginoon, nagpupuri ka, kumanta ka. Sumigaw ka, mag-hallelujah ka, mag-praise the Lord ka, magpalakpak ka, lumuhod ka, umawit ka, upang madama mong presensya ng ating mahal na Panginoon. Your spirit and the Spirit of God make it intercession. Mag-intercede, magpagitna, upang madama natin ang presensya ng Diyos. And our prayer will be answered by our loving God. So, hindi bumubuka yung bibig mo, kahit nagmamas ka, kailangan bubuka yun. Amen? Amen? Mayroon naman dito, sumasamba. Ito, pakinggan nyo to Ganong importante yung pagsamba. Sa sambahan, sumasamba ka, nagpupuri ka, then, nanalangin ka. That is the pipeline of communication to God, between God and to His people. Pag dito ka sabay sambahan, kailangan full concentration ka. Mayroon dito sumasamba, nakikinig, sumisigaw, napupuspos. Pero pag masagi siya ng kasamang Kristiyano, manunglo. Amen. Mga demonyo kayo.
Sinagi niyo ako. Masama kayo. Mga minamahal, pag dito ka sa sambahan, buong pagrespeto ka sa Diyos. Dahil gusto mo makipag-istorya sa ating Panginoon. Puro tayo Kristiyano dito. Kung masagi ka lang yung kapwa, magalit ka, mangmura ka kagad. Sabihin ng mga demonyo kayo, masamang kayo, gali. Hindi ka Kristiyano. Tinitiisin mo ang kapwa mo. Ang tawag sa iyo sa katsila, aristokrato. Tama ba? Aristokrato ka. Ano na sa Bisaya, Brad? Yung aristokrato. Ihapon natin na hapon, arigato. Ha? Ang ibig sabihin, hambugiro ka. Pag dito ka sabay sambahan, sabi ng Panginoon kay Moses, nung si Moses umakyat sa Mount Sinai, kausapin niyang Diyos, nakita niya yung apoy sa sapinit. Paakyat pa lang si Moses ng salita ng Panginoon in a burning bush. Naglilindol ang bundok sa boses ng Panginoon. Moses, tanggalin mo ang iyong sandalyas, sinilas. Kaya ang lugar na to na pinatungtungan mo ay banal. Take off your sandals or your shoes because this place is a holy ground. Itong sambahan na to is a holy ground. Bakit? Dito po bumababa ang presensya ng ating Panginoon. So pag dito ka sa loob ng sambahan, pagpasok mo sa gate, buong hubarin mo ang iyong pagkatao. Yun ang ibig sabihin, tanggalin mong sandalyas, no? Hubarin mo ang iyong pagkatao. Yung pride mo, hubarin mo. Yung pagkatao mo, alisin mo. Yung masama mo ugali, alisin mo. Bakit? Haharap ka sa presensya ng ating mahal na Panginoon. No matter ano mangyari sa buhay, masipa ka, masiko ka dyan, maagawan ka ng bangko, masagi ka, hindi ka dapat magalit. Bakit? Hinumbad mo na ang iyong pagkatao nga masyadong mayabang o aristokrato. Dahil ang buong pagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Dahil ang purpose mo, sambahin, magipag-istorya sa Panginoon upang ang panal na presensya ng Diyos bababa sa iyo. That's why si Moses nagpakumbaba, nanginginig siya, hallelujah, kaya binigay ng Panginoon sa kanya ang gloria. Pagbaba ni Moses, hindi makatingin yung sa laita. Bakit? Ang kanyang mukha nagliliwanag. Bakit? You feel the presence of the Lord. Kaya pagsamba natin dito, pag-uwi natin, punong-puno kita ng gloria ng ating Panginoon. Makita sa ating mga mukha. Hindi uwi ka sa iyong bahay, galit ang sa puso mo, kapwa Kristyano. You are not communicating to God. Hindi mo alam ang meaning ng true worship and prayer. Prayer is the heartbeat of a Christian. Pitik ng puso natin ang panalangin at pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Amen? Pag dito ka, malinis yung puso mo, handa yung puso mo, open ang puso mo, papasukin mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya si Pablo naintindihan niya, gaano importanteng prayer. Number 1, pray with persistence. Pray with persistence. Ano ibig sabihin ng pray with persistence? Sabi ni Pablo, devote yourself to prayer or continue earnestly in prayer. Devote yourself in prayer. Ibigay mo, i-devote mo, ialay mo ang sarili mo sa panalangin. Or continue, patuloy, earnest ka. Talagang binibigay mong sarili mo. Mga minamahal. Amen? In prayer. Kung sa Tagalog pa, pagtatsaga. Nananatili ka, namamalagi ka at nagtatsaga. Yun pong itawag na prayer with persistence. Nananatili ka. Nagtatsaga ka. Kahit pagod ka na, sakit yung hawak mo, sakit yung tuhod mo, nanamalagi ka pa rin, nanatili ka pa rin, nagtatsaga ka pa rin, sambahin mo ang Diyos, magpupuri ka pa rin, manalangin ka pa rin.
Aawit ka pa rin, damay ng presensya ng ating Panginoon. Prayer with persistence. Hindi yung pang, iba naramdam mo, alis ka na. Balikan oras. Hindi po gano'n. Prayer with persistence. Kaya dito, minsan, magtataka yung mga kapwa manggagawa. Nag-stricto kami sa prayer. Dahil yan tinuro ng mga pastor. Gaano ka-importante yung prayer? Pag mag-exit niya dito, tumagal kasi yung kwarto ng with 30 minutes, lumampas ka ng 30 minutes, minasan ang blessing mo ng 50 pesos. Bakit ginagawa namin yan? Ito ang sagot. Dahil yung isang panalangin, kailangan mananatili ka. Prayer with persistence. Continuous, earnestly in prayer. Pagtatyaga, pamamalagi at pananatili. Devote yourself in prayer or continue earnestly in prayer. Pagtatyaga, pagtitiwala, pananatili, mamamalagi. At gano'n nga pagod, pag may puri, purihin mo ang Diyos. At gabi yung pagod, pag may samba, sambahin mo ang Diyos. Dahil prayer with persistence. Everybody say, praise the Lord. Pag-ibasa, Brad. Luke chapter 18 verse 1, then Luke chapter 11 verse 9. Libro sa Lucas, Kapitulo 18, versikulo 1. Ugunya gisuginlan sila ni Jesus sa usa ka sambingay sa pagpahayag nga kinahanglan magaampo sila kanunay ug dili magakaluya. Amen. Amen. Ampo kanunay. Persistence. The property of continuous and complete of time. Ang meaning ng persistence, makinig kayo. The meaning of persistence is the property of continuous and complete of time. Property, propiedad of continuous, patuloy. Panayong sa Bisaya, uncomplete, kumplito. Complete in time. Kumplito sa oras. Yan pong persistence. Kaya pag malit ka, para na lang, may nasa na lang. Kaya palagilit, minus palagi, walang matirang blessing. Kung hindi natin gagawin, walang manatili. Kaya in times of prayer, you have to pray. Una sa puri, purihin mo ang Diyos. Una sa panalangin, manalangin ka. Hindi ko magbulakbul ka. Pasibat-sibat ka. Sabi niya, persistence is the property of continuous and complete in time. Kompletong oras. Continuous, patuloy. Yan po ang gitawag na prayer with consistency. And in persistence, amen. Bigyan mo kay amen. Kaya yung mga mensahe, pinapaliwanag ng Diyos upang maintindihan natin. Kaya minsan dito, nakita ko pag ato oras sa Holy Supper, fasting. Iba dito, papasting-pasting lang eh. Kunwari, pupunta rito para mag-fasting, pero pasting-pasting lang. Puri-puri lang. Tapos puri, uwi. Bukod sa bahay lang, kakain. Bumalik naman dito, parang nagpakitang tao lang. Hindi, ang isang panalangin, hindi po yan ginapakitang tao. At hindi po yan ginawagang biro. Hindi mo ba gaano ka-importante yung prayer mo? Dahil sa bawat patak ng luha mo, sa bawat banggit ng bibig mo, malaking bagay yan makarating sa Diyos na pakinggan niya. Dahil tayo mga believer tayo is a gift of God if you know how to pray.
Mamalagi ka at manatili ka. Continuous. Hindi po gawang biro po yun. Dahil yung alayan mo ng puas sa fasting at pagpupuri panalangin, hindi po si Brother Andy. Hindi po tao ang ating mahal na Panginoon. Sa tao makapagsinungaling ka. Sa tao gawa ka ng mga bagay, mga lapses mo, marami mga alibay. Sa tao yon. Dahil tao lang tayo. Pero sa Panginoon, nakikita ang ginagawa mo. If how you sincere na sinasagawa mong buhay mo bilang Kristiyano. Sabi ng Biblia, you are not really a Christian if you are not praying. Hindi ka totoong Kristiyano, hindi ka nanalangin. Amen. Ito para hindi lamang sa manggagawa, mga preacher, lahat na kapatiran. Ulitin ko, you are really not a Christian if you are not praying. So sa bahay nyo, before you go down to your house, kailangan manalangin kayo. Pag uwi nyo sa bahay nyo, bago ka matulog, kailangan manalangin ka. Hindi yung baba ka lang, dahil busy ka na sa trabaho mo. Okay yan. Busy tayo palagi. Pag sumikap sa buhay to earn a living. Pero mas busy ka dapat sa Panginoon. Dahil yung nagbibigay ng strength sa atin, kalakasan, kapayapaan, kagalakan, pagpapala, ang ating mahal na Panginoon. He is the source of everything. He is the source of living. He is the source of strength. He is our protector. Wherever we go, wherever we are, kung saan ka mapupunta, kilang Kristiyano ka, matawag ang Kristiyano pag nanalangin ka sa bahay mo. You offer and render a prayer with praises to our loving God, kahit mga 30 minutes, 15 minutes, mga milangkay, busy ka sa trabaho sa negosyo. Huwag kang bumaba sa bahay mo, punta sa trabaho mo, wala kang prayer, wala kang pagpupuri. Dahil sabi ng Biblia, acknowledge Him first, and He shall direct thy path. I-acknowledge mo muna unang Panginoon, upang yung daan mo, i-direct niya, iiwas ka sa disgrasya, sa kapahamakan. The Lord will protect you. Saan ka man paturoon? May mga Kristiyano kasi, baka pray na tayo ng mga pastor, baka pray tayo ng mga manggagawa, kaya tayo magpupunin. Hindi po. Ang prayer, ito po, that is individually ginagawa ng bawat Kristiyano in the church. If you are a believer, you know how to pray and praise the Lord, that is the gift of God to you. Regalo, gasa ng Diyos sa iyo yan. Na marunong ka magpuri, marunong ka manalangin, hindi ka patulog-tulog. Amen. May study, tugtulugan mo. May tutulog. Tamad, hindi ka marunong magpuri yan. Hindi marunong mga mulo. Para kung nasa eskwelahan, God, sige lecture and teacher, hindi maintindihan ng lecture, matulog sa likod. Di, ang teacher magalit. Kukuha ng chalk or eraser. Pa! Amen. Nagis mo ko ng eraser, mama. You are not paying attention to me. You are not listening my lecture. Bakit? Marunong ka ba? Supervisor ka ba? Amen. Lalo yung salita ng Diyos. Huwag mong tulog-tulugan. Dahil buhay natin yan. Ang salita ng Diyos nagbigay ng buhay sa atin. Amen. Pagkain ng salita ng Diyos. Sweet like a honeycomb. Mas matamis pa sa dugos ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Matamis pa sa dugos ang salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin, Diyos. Lucas 11:9. Luke 11:9. Libro sa Lucas, Kapitulo 11, versikulo 9. Ug ingon kamo, pangayo ug kamo paghatagan, pangita ug kamo makakaplag, pagtuktok ug kamo
pag-ablihan. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 11, ang talata ay 9. At sinasabi ko sa inyo, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Diyos. That is prayer. Sabi sa 11:1 kanina, sabi ng Panginoon, manalangin kayo at huwag kayong manghina. Amen? Amen. Pray always and faint not. Manalangin palagi, magpupuri palagi at huwag manghina. Ngayon, pag manalangin ka, anong panalangin mo? Humingi ka. Humingi ka. Ask and shall be given unto you. Eh kung hindi ka humingi, paano ka bibigyan? Amen. Iyak na iyak ka dyan. Hindi ka naman humingi. Iyak na iyak ka, hindi ka man humingi. O iyak ka, pero kailangan humingi ka. Ginoon, tulungan mo. Bigyan mo ako ng kotse. Yung pag-iyak, panalangin, pagtangis, kasamang paghingi. Ask and shall be given unto you. Seek and you shall find. Hanapin mo ang mukha ng Panginoon. Hanapin mo ang katwiran niya at makikita mo siya. Panuktok at ikaw buksan. Kahit nakatayo ka niya sa pintuan, hindi ka manuktok, sino may babukas sa'yo? Paano malaman ng tao na may tao doon? Wala naman nanuktok. Amen. Tuktukin mo ang Panginoon. Tuktukin mo siya. Keep on praying and praying and praying. Kahit ang sagot ng Diyos, tatlo man. Oo, hindi, wait. Bahala na. Huwag ka magsawa, manalangin. Eh sabi ng Lucas 1, manalangin ka, huwag kang manghina. Huwag kang manghina, manglulupaypay sa hingi na hingi at panalangin sa ating mga Panginoon until the Lord will answer your prayer. Kung hindi ka palagi manuktok, walang magbukas sa'yo. Kung hindi ka mangita, hindi mo makita ang hinahanap mo. Kung hindi ka manghingi, sino magbigay sa'yo? Yun po. The essence of prayer. Humingi ka. Amen? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Pangalawa, pray with passion. Ano ibig sabihin ng passion? Pray with passion. Kita niyo po yung passion of the cross ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng passion, ito po ay silabo ng damdamin mo na ginagusto mo at gustuhin mo at abutin mo. Sikapin mo. Kung sa Tagalog, sa Bisaya, kaputon mo. Kung sa English pa, strong feeling or emotion. Yun po ang panalangin. Pray here with passion. Kung manalangin ka dito, hindi parang nalangin ka lang na, Panginoon, tabangi ako Lord. Hindi po yun. You must to pray with passion. Yung sa puso mo, yung silabo ng damdamin mo, with a feeling, strong feeling, or emotion. Yung parang pinipiga mo yung puso mo, Lord, gusto mo maabot ang puso ng ating Panginoon. Sikapin mo kahit mahirap, pagod ka. Hallelujah. Gawin mo yun. Ibukang bibig mo, purihin mo. Manalangin ka sa Panginoon. Yan itong prayer with passion. Pusang loob mo yan gagawin. Sampahin mo, purihin mo. May ka't manalangin sa ating Panginoon. Kahit hindi mo na kaya, gawin mo pa. Tingnan mo niya the passion of Christ. Hindi na kaya ng Panginoon. Sinisikap ng tumayo. Buhat-buhat ang cross ilagay sa kanyang balikat. Tayo pa rin siya, bagamat sinisipa. Lahat ginagawa sa kanya. Pero ginagawa niya with passion. Dahil buong puso niyang ginagawa upang tubusin ang tao sa buong sanlibutan. Purihin ka man. If you are persistent in something, na natili ka sa isang bagay, kailangan tumayo ka rin. It's time to reason that you are to be passionate about it.
Tayo ano pa rin ang dahilan na ikaw ay passionate. Passionate about it. Gawin mo. Gawin mo ang silabo ng damdamin yung kainitan ng puso mo. Yun pong prayer. Sabi na isang Amerikano, kailangan abutin mo ang puso. You have to want and touch the heart of God. Sikapin mong maabot mo. Maabot mo, touch, you want, madaig mo, at maabot mo ang puso ng ating Panginoon. You have to pray with passion. Hindi yung para nakipag-istorya ka lang katulad ng sa reliyon. Sige lang bukang bibig, sibi ihap ng mais-mais. Wala sa puso. Bibig lang makita. Wala sa iyang puso. Walang di mo makita ang talagang yung intense niya. Iba yung prayer. Katulad ng Panginoon. Nung nalangin ng Panginoon sa Garden with Gethsemane, grabe yung sample na prayer with passion. Piniga ang puso with strong crying and agony. Malakas na pag-iyak na pong pang-agulo. Agony. Niluhulihin na siya, patayin na siya. Anong sabi Biblia? Ang mga luha na dugo tumulo, lumabas sa kanyang mga mukha. Even the sweet blood na droplet lumabas sa kanyang mga, dapat singot lang yon pawis, pero may kasamang dugo. Bakit? Grabe ang prayer niya. Pray with passion. Silabo ng damdamin. The strong feeling or emotion. Father, let this cup pass from me. But not by will, but thy will be done. Palakpakan natin, Diyos, mami naman. Ngayon po, yung panalangin na taos puso na pinipiga mo, ano pang madulot nito? Ay sige, panguyab, singgit ka. Para mawalang imong antok. Makinig kang with passion. Amen? Yung taos puso na pakikinig. Sabi dito, passionate prayer opens heaven. Ang silabo, taos puso, strong feeling or emotion nga panalangin, pinipiga mong puso mo, umiiyak ka, kung sabi sa'yo, nag-aagulo ka, ito po'y makabukas ng langit. Amen? Luke, nakalagay dyan, Lucas 3:1. Okay, basa, Brad. Then Luke chapter 6, verse 12. Tagalogin mo na, diretso, Brad, para madali. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 3, ang talata ay 1. Nang 15 taon ng paghahari ni Tiberio Cesar, na nooy gobernador sa Judea, si Poncio Pilato at titriarka sa Galilea, si Herodes at ang kanyang kapatid na si Felipe ay titriarka sa lalawigan ng Itoria at Traconite, at sa Lisanias ay titriarka sa Abilinia. Iba man yan? Ano yan? Lucas 3:1. Diretso mo muna yung Lucas 6:12. Parang hindi yon. Praise the Lord. Sa aklat ng Lucas, Kabanata 6, ang talata ay 12. At nangyari ng mga araw na ito, na siya'y napasabundok upang manalangin, at sa buong magdamag ay nanatili siya sa pananalangin sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Ang prayer na galing sa puso, ito ko'y magkapagbigay ng direksyon sa buhay mo. Amen? I-guide ka ng ating mahal na Panginoon. It came to pass in those days that he went out into mountain to pray and continued all night in prayer to God. I-guide ka ng Panginoon. Kaya huhulihin ng Panginoon, grabing prayer na sa bundok. Continued all night in prayer to God. Dapat mapapagod na siya maghirap ng Panginoon. Ngunit sa kanyang panalangin to sa puso, siya po'y iningatan at giniguide ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka mapapahamak dahil ang Diyos natin ay buhay. Ito
Itong Lucas 3, minyo mali yung uno dito. Parang sa bautismo to, nalalangin ang Panginoon ng lubusan. Bumaba, nabukas ang langit at bumaba ang banal ng Espiritu. Amen? Yung passionate prayer to puso, ito po'y makabukas ng langit at siya po'y magbigay ng direksyon sa ating buhay. At enables us to experience the glory of the Father. Lucas 9:29. Noong nalangin ng Panginoon sa bundok, bumaba ang kapangyarihan ng Diyos. Bumasok sa kanyang buong katawan. Nagbago ang kanyang anyo, kanyang mukha at ang kanyang damit ay pumuti at nakasisilaw. Ang ibig sabihin, pagtaos puso kang nalangin, buong sikap kang nanalangin, pinipiga mo yung puso mo, bababa ang gloria ng Diyos sa buhay mo. Everybody say, praise the Lord. Enable us to experience the glory of God. Bababa. Yung si Moses nanalangin sa Panginoon, bumaba ang gloria. Pagbaba ni Moses, masisilaw na, glistering. Ang mukha niya lumiliwanag. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Grabe, may experience mo yung gloria ng pinbababa sa iyo. Pagtos puso, kasi basungkit mo yung puso ng pinbatutuwa ang ating mahal na Panginoon. Tapos, in Matthew chapter 26, verse 39, that we can pour out our hearts to God. Pagtos puso kang ilapit mo sa Panginoon. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, "Oh my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but the will." Amen. Yung puso mo ay talagang pipigain mo, pour out your hearts to God. Dahil sobrang hirap kamatayan na nating sa ating Panginoon. Ngunit pinigyan niyang puso niya. He pour out his heart to God. Papalapit ang puso mo sa ating Panginoon. Mga minamahal, sa darating sa iyong buhay na disgrasya, kapahamakan. Pag manlangin ka ng tos puso, baabot ng puso mo ang ating mahal na Panginoon. Atong beloved Brother Ricky, nalangin siya kanina. Sabi niya, "Lord, tulungan mo ako. Hindi ako marunong magluto." Tuwing prayer niya, "Lord, tulungan mo ko, hindi din sa aking chip ko kato. Kailangan hindi magkasakit sila ang mga kasama ko, lalo yung kapitan." Last sa testimonya dito, nagluto siya ng luto niya nga may beans. Pagluto niya, nasunog. Sabi niya, "Putbol na ko ni, hindi magustuhan ng kapitan." "Lord, baala ka na. Huwag mo pabayaan, anak mo ako. Mapauwi ako nito, maano ba ako nito?" Ang puso niya napalapit sa Diyos sa nalangin. Pagbigay niya ng pagkain sa kapitan, akala niya, sunog eh. Paglabas niya, anong sabi ng kapitan? "Chief Cook, very good." "Lord, salamat. Hindi ako nagpasarap nun, ikaw. Sa aking sunog na." Ngunit nung nanalangin siya sa Panginoon, "Lord, tulungan mo ko, bahala ka na. Mapauwi ako nito, mawala ko ng trabaho." Ang Diyos, pag maabot ng puso mo ang ating mahal na Panginoon. If you want to touch the heart of God with prayer of passionate prayer, tos puso, with strong prayer or emotion, iiyak ka, minamahal, ang Panginoon, tugunin ka, hindi kanya pabayaan. Nagulat atong bigsoon. Imbis ipatawag siya na pagalitan, pauwiin eh. Anong sabi? "Napakasarap ng luto mo." Amen. Ang Panginoon naglagay doon ng maraming siguro, magic sarap. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minagic ng ating Panginoon, pinasarap. Kaya ang Diyos natin is more than a magician. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, "Praise the Lord." Yun po. Lucas 23:24. Barita magtagal. Will enable us, the passionate prayer will enable us to maintain that spirit even in the most difficult circumstances. Amen? Ito.
At hinatulan ni Pilato na gawin ang kailang hinihingi. Hinatulan na siya ni Pilato na siya ipapako. Pero mga minimal, pinatawag pa siya ni Pilato at sabi, ikaw ba si Jesus na taga Nazaret? Anong sagot ng Panginoon? Ikaw ang may sabi. Kaya si Pilato natakot, naghugas ng kamay. Sa ating buhay Kristiyano, even in the difficult hour, sa malisod nga buhay, oras na malisod, difficult, mahirap, mga minamahal, ang Panginoon, pag manlangin ka ng taos-puso, with all passion, maabot mong puso ng Panginoon, hindi ka pabayaan ng Diyos. The Spirit of God maintains in our heart to protect us even in the most difficult circumstances or situation sa ating buhay. Yan po ang prayer with passion. Palakpakan natin ang Diyos. Naintindihan nyo ba? Pangatlo, pray with thankfulness. Manalangin ka na may pagpapasalamat. Importante ito. Paul never fails to mention it in his prayer. Palagi siya minimension, nagpapasalamat siya. Kaya sabi ng Pablo, be thankful to God that the Lord give us victory to our Lord Jesus Christ. Palagi tayo mapasalamat. That's why dito, turo ng mga pastor, ganon. Sa prayer dito, hindi gid mawala ang thanksgiving. Pagkatapos na mahabang pagpupuri, before magkaroon ng intercession, ay mag-thanksgiving muna. Kaya pasalamatan mong lahat. Lord, maraming salamat sa buhay, sa kalakasan, sa hininga, sa normal nga pitik ng puso at aming mga pulso. Maraming salamat sa kaligtasan, sa buhay na walang gan. Salamat sa aming mga pastor. Binigyan mo kami ng totoong pastor, mga Panginoon. Maraming salamat sa pagkain, pagpapala, araw-araw, gabi. Ingatan, proteksyonan mo kami. Maraming salamat sa lahat ng kaligtasan. Marami tayong dapat pasalamatan. Pray with thanksgiving. With thankfulness from our heart. Huwag natin kalimutan yan. Kaya kung magta-thanksgiving ka, tos puso ka. From your passion, din thanksgiving, kasama yan. Kung magpasalamat ka, galing pa rin sa puso. Lord, maraming salamat. Kahit pagsalamat mo pa lang, prayer pa rin yun. Madadama mo pa rin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Ephesians 5:20 tell us that thanksgiving is the natural results of being filled with and walking under influence of the Holy Spirit. Ang pagpapasalamat ay nagsasabi nga ito ay natural result of being filled. Puno ka ng presensya and walking under influence of the Holy Spirit. Makita mo yung taong Kristiyano nga marunong magpasalamat. Tapos puso magpasalamat, pinipiga ang puso. Itong tao na to ay nagsasabi nga itong tao na to ay puno ng presensya ng ating Panginoon. He is always filled and walking under influence of the Holy Spirit. Kaya kung lang hindi ka influence ng Holy Spirit, hindi ka marunong magpasalamat. Papasalamat ka pero patay. Hindi ka pwede patay-patay yung pasalamat dahil buhay ang Diyos mo. Bisalamatan. Dapat kung magpasalamat ka, buhay rin ng pagpapasalamat. With passion. Silabo ng damdamin mo. Tapos puso mo, pinipiga mo yung puso mo. The strong feeling or emotion. Umiiyak ka, nagpapasalamat ka. Yun po ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon Kristo sa Diyos at na ating Ama. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Kahit sa mga bagay anxious, hindi tayo magbalaka sa mga bagay-bagay, kundi basalamatan natin ang Panginoon. Philippians chapter 4 verse 6. It tells us to be anxious for nothing. You know? Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. And let your requests be made known to God. Upang madali matugon ng Diyos ang ating pangailangan, kailangan itong gawin.
Huwag kayong mangagbalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng panalangin at daing suplikasyon, na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Before ka hihingi sa Panginoon ng lahat mong kahilingan, manalangin ka na may daing taos puso at kasama ang pagpapasalamat. That's why dito sa pastoral, una yung thanksgiving before pang intercessory prayer. Ganon din dito ang sabi ng Biblia. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, lahat ng bagay pasalamatan ng Diyos. Giving thanks at all time. Sabi ito, sa lahat ng mga bagay ay magpapasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Giving thanks always at all times. Sa lahat ng panahon, magpasalamat ka sa ating mahal na Panginoon. Hindi lang sa pagpapala, magpasalamat ka. Sa lahat. Giving thanks always to God at all times. Lahat ng panahon. Pagsubok man, problema man, trials man, pagpapala yan, pasalamatan mo pa rin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. And everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Will of God. Mabuti, masama. Pagsubok, pagpapala, ito'y kalooban ng Diyos. Palagi kang magpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Last, pray, making intercession. Itong ginagawa dito. Manalangin at gagawa ng intercession. Ano ba yung sabihin ng intercession? Ito po'y pamagitan. Intercession, prayer, is basically praying for others. It is praying for God's will to be done like others people. Mag-intercede kayo sa katapusan. Ipanalangin mo ang ibang tao, ipanalangin mo ang church, ipanalangin mo ang pastor, yan ang itong intercessory prayer. Nag-intercede tayo. Prayer para sa ibang mga tao, sa ibang mga bagay, hinapanalangin natin. Amen? Everybody say, praise the Lord. The act between parties with a view of reconciling differences. The act between, ginagawa mo ito sa magitan ng bawat tao. Parties with a view to reconciling differences. Aron ma-reconcile ang bawat hindi pag-intindihan. So, yan ang intercession prayer. Pray, making intercession. Kaya yung mga bata, pinagtuturuan ko magpuri. Kailangan pati mag-intercede. Importante yung pag-intercession. Kaya nagaluhod ka na. Diyan mo na ipanalangin ang lahat. Intercessory prayer. Lahat-lahat ipanalangin mo. Ang ibang mga tao, ating bansa, pati COVID-19, nire-rebuke natin. Bakit? Kasama po yon sa intercessory prayer. Pray and making intercessory. Intercession. Sa mamamagitan tayo sa bawat problema ng iglesia, sa bawat problema ng kapatiran, sa bawat problema ng bansa, bawat problema ng mga tao. Yan po ang ginagawa dito. Bakit tayo nag-intercede sa katapusan? Dahil yun natin hingiin ang lahat ng bagay. Buong daing, buong panalangin, buong hingi sa ating Panginoon. Kasama pa rin yung taos puso with prayer, with passion. Mga minamahal, thanksgiving, intercessory, and ang panalangin nga nanalagi ka, continuous, persistence prayer. Kaya ito po, pag marunong ka manalangin, sabi ng Biblia, it is a gift of God. Kaya ituro natin ito sa habag at awa ng Panginoon upang pag manalangin tayo lahat dito sama-sama. Kung mag-ahalay tayo ng mga pag-ayuno, pag-fasting, alam na natin paano tayo manalangin. At sa inyong mga tahanan, alam nyo na kung paano manalangin at anong sistema sa panalangin at kung sino ang iyong ipanalangin. Pag sama-sama natin gawin yan, ang Diyos balugod, pakinggan tayo, pagpapalain tayo ng ating pinangmahal. Ibig sabihin, isa tayo, nag-one accord tayo. Ulitin ko, pag dito kayo sa loob ng sambahan, buong pagrespeto, buong paggalang, ipaabot natin sa Panginoon. Tapos puso kang hubarin mong pagkatao mo at para daluyan ka ng presensya ng Diyos balespito at ikaw maging pagpapala sa iyong kapwa. Hindi ka katitisuran. Amen? Kaya bakit? Nandito tayo dahil nakipag-usap tayo ng masinsinan sa ating mahal na Panginoon. Sa umagang ito, habang umaawit tayo,
Manalangin kayo at kausapin yung Panginoon. Pray with passion, thanksgiving, and sorry. Buong puso, silabo ng damdamin mo. With strong feeling or emotion. Iiyak mo sa Diyos, bigayin mo ang puso. Yun ang panalangin. Gawin mo tos puso, ibigay mo ang puso. Magtaluyan ka ng presensya. Sa Diyos, buhay ko ipagpalain at gawing matibay. Inanong bigat ng suliranin ko sa bawat Sana'y naroon ikaw kung kailan ako nasasaktan kapag hindi kita kailangan. Jesus, oh Jesus, dumaraing sa'yo. Dalangin ko sana. Dinggin mo. Manalangin ko sa Diyos. Buhay ko ay pagpalain. Gawin matibay. Kahit na anong bigat ng suliran. Sa bawat araw. O sana'y naroon ikaw. O bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. Umulit kong ang buhay ay payapat kay sigla. O para bang nalilimutan. Singgit, hallelujah. Bigay mo puso mo. Buong puso, tos puso. Ipabot mo sa Panginoon. Gawing matibay. Kahit na anong bigat ng suliran sa bawat araw. O sana'y naroon ikaw. Panalangin ko sa buhay ko pagpalain at gawin matibay. Kahit anong bigat ang suliran. Singit sa bawat araw. Ipatugpang. Sana'y naroon ikaw. Ang lahat ng panalangin ko, dalangin kong lahat sa'yo. At kung ito walang katuparan, marahil di iyong kalooban. Abutin mo ang puso ng Diyos. Panalangin ko, buhay ko ay pagpalain at gawing matibay. Kahit na anong bigat ang suliran ko sa bawat araw. Sana naroon ikaw. O bakit kung kailan ang puso ay nasasaktan, doon lamang kita tinatawagan. O ngunit ko
may sigla. Para ba nalimutan ka? Singgit na lalo. Manalangin ko Sa limos Buhay ko At gawin maliban kahit na bigat ang sulirahan ko sa bawat araw. Sana'y naroon ikaw. Sana'y naroon ikaw. Sana naroon ikaw. Sana'y naroon ikaw. Singgit na lalo. Abutin mong puso ng Panginoon. Hallelujah. Sa ating mga panalangin, mga minamahal, kailangan bigyan mo ng buhay. Galing sa puso. Buong lakas. Buong kaluluwa. Buong isipan. Buong puso. Pray with passion. You became passionate sa mga bagay. Bigyan mo ng pusong pagpupuri, pagrespeto, paggalang, panalangin ng Diyos. Buong sikap gawin mo upang maabot natin ang puso ng ating Panginoon. Pray with passion. Nanatili tayo, naging mapanayunon tayo. Dapat tayuan pa rin natin nga tayo to begin passionate about it. Yung galing sa puso natin, sinasagawa natin ito dahil gusto natin mapaluguran ang ating Panginoon. Gusto natin mapaabot natin sa Panginoon ang ginagusto ng puso natin. Bilang mapasalamat dahil iligtas tayo ng Panginoon sa kamay ng kaaway. Kaya bilang balos, bigay natin ang lahat sa kanting Panginoon. Purihin natin sa tos puso, manalangin sa tos puso. Gawin natin ito ng buong sikap, buong lakas. Hindi tayo makabalos, makabayad sa ating malaman. Na libreng kaligtasan, pagpapalang, kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng maproteksyon, grasya at biyaya nagmumula sa ating Panginoon. Manalangin tayo ng taos puso sa oras na to. Taas yung kamay. Buksan niya puso. Hallelujah! Upo malang Panginoon. Sa oras nandito kami sumangit. Taos puso kaming lumalapit sa iyo. Buong puso, buong sakas, buong sikap. Humingi kami ng kapatawaran. Sa naman kami sumpuan ng kasala, nagkulang, patawarin mo kami. Manabatin mo madalangin pag sumamo namin sa kabiwagang ito. So natalangin ng aming minamahal at ginagalang na Pastor Mr. Almeida, beloved children. Tugunin mo at pakinggan mo ang bawat kahiligan, panalangin, pangusap ng katawan ng anak mo. So mga ito, abutin mo sila ng iyong kapangyarihang kamay ang mga puso nila. Ihat nagbigay silang manghihingi nila. Ang aming gaspuin na pagalingin mo sila. Lusin mong problema na pagpalain mo, pangawakan mo sila. Kaya sa oras na to, sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah! Batong kamay sa ulo nyo. Sana kataas, manalangin tayo. Opo, nagilan Diyos, minsan ang paligid kami lumapit sa biyapang po rin salamatan sa kabutihan sa imbuhay. Lord, babang kapangyarihan mo sa pilitan sa dalangin ng dearly beloved noble Pastor sa Almeida. I bind the power of darkness. Balungan niyo. He must impermit the sickness and disease. Cast out from them. In the might of Jesus, be healed. That problem is so blessed that self-financially. Peace you not them, God. In Jesus' name. Hallelujah. Ready, praise the Lord. Palakpakan natin Diyos mo na mahal. Tayo ay tumayo. Bayo kamot.
Lokso kita, dulo ka bisis, singgit, gikan sa kasing-kasing. Help us, Lord! Help us, Lord! Help us, Lord! Ayaw mag-absent. Linggo, first Sunday of the month of March, ugma, mga minamahal. Magdala ng mga bunga, patuloy, ang mga bisita, mga bunga natin. Kamu po ay magpadayon sa pag-alagad sa ating Panginoon dahil hapit na mabalik ang mahal na Panginoon. Ayun, nag-abot na sa CDO ang mga vaccine. Lahat ng mga kaigsunan tang sundalo nanawag sa ako tanan. Saya, kuya, unsa may barog nato din sa vaccine, compulsory ra ba kamitan ng military, pati si Major Punay, tanan to mga lahat sila, sa tandag ang mga sundalo, pati yung mga medical and professional ng utana. Mga minamahal, dito sa ato, ang Diyos natin, alam natin makapangyarihan. Diba? Yamanan Ginoo nato, na-experience nato sa church nato, ang gahom sa Dios. Nakita giproteksyonan, nakita nato sa kinabuhi natin, beloved, mala pastor, mamadir, ang Diyos natin ibuhing gamhanan, giproteksyonan kita, mga bala, hindi tumalab, tanan, grabe. So, nagpalayon man tan din ng simba sa katuig, wala man tan nahawaan. Kung may nahawaan man, gikan sa ibang lugar, sa prayer, naayo-dayon. Ayun, nagpadayon kita. Pero muna yung nga, di lang tayo magkumpiyansa. Kasi ang tao pang nagkumpiyansa, diyan siya matablan. Kaya nga tinuturo natin prayer, mabuti kung yung prayer mo, gaano ba katindi yung prayer mo araw-araw? Na sigurado mo hindi ka mahawaan. Yun ang buti pasabot ko. Kailangan manalangin ka, simbalay, diri, taos puso, nga hindi ka protektado ka, silyado ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya hindi natin kailangan yung vaccine. Amen? Kaya yung Diyos natin gamanan. Amen ba? Ngayon, sabi ko sa military, kuya, paano yung compulsory man? Sabi ko, mga muyo na lang good kita. Bahala ng Ginoo mga tagbamagi, nga hindi ka malaktawan ka. Dami lagi, kuya. Sabi ko, hindi kin balaktawan mo, magitan ko mo. Ipag-pray lang nato pag bag-vaccine siyo. In Jesus' name, wala mangyari sa akin. Ay, ang lahat ng bagay, magawa man. Di ba? Kaya yung kasunan tanga doktora, sabi niya, baka ang tics niya, hindi ko may sabtan yung tics niya, akala ko nagbabaksin niya. Kuya, wala pa man ko nagbabaksin. Alanganin ko. Sabi niya, unsa mo nagbabaksin, kuya, basi may microchip na. Sabi ko, wala pa man ang microchip. Pero hindi natin maintindihan kung anong klase ng vaccine yan. Ang problema, baka pag-amot sa panahon, magnas yung lawas natin. Di ba? Pero kay Kristiyano man kita, gamhanan man ta, protektado man ta ng Diyos, wala man tayo kahadlok. Kaya makita mo sa mga Facebook, grabe na. Pati sa Amerika, itong mga gipang Pfizer, may mga sakit, sintomas, nangamatay, dami na, daga na napalusot. Kaya mga minamahal, magparigid ta todo. May nagsurbi diri. Sir, pila ka mo kabuok datanan, sir? Ko diri? Agamay raman kami diri, ma'am. Pila mo kabuok? 12 ragod kabuok. Amo ba? Lista niya. Pinapirma pa ko. Ikaw bang leader diri? Kung hindi, Ginoo ng leader na mo. Sulat ko dito. In Jesus' name. Sama na, sir. Muna akong pirma. Kasi mag-sorbit diri. Kaya nangadto na ba yung sekretary sa Davao, pati diri, daga ng ipang magsina, nasa MMC Lia. Kaya yun lang atong stand dito, mga isunan. Dito mahadlok, kaya diri, wala man, kaya hindi ka nila mapilit. Kung ayaw mang pabaksin, hindi man ka mapilit. Pero military, mahirap Sa mga frontliner, parang pinipilit sila Parang gigawa, sabi ni Greg Kabir, kuya, pa hindi na kami babaksin, makasuhan mo. Sabi, anong klaseng gobyerno naman O, di ba? Sabi ko, mag-print lang tayo. May pagtusok ng vaccine sa imo, hindi mo lugwa itong vaccine. Mubalik sa nag-injection. Pagtusok, hindi mo nagsulod. Nagbalik man. Ayan, milagro na sa Diyos yan. Amen? Everybody say, praise the Lord. So, sabi ko, Ginoo na lang magpangita pamahagi. Amen ba?
Kay pila gyud ka tuig diri, 1 year ta nagdiri. Pandemic. Sige tagawas, wala man ta na nakalubilo pagani ka mo sa may mga positibo, wala man kita matablan. Magaigsunan ta mga seaman. Kapitan, si Barik, wala man. Pila ka swabte. Si Ronron Munisiko, sige, uli ay man si karon. Pila ka swabte si nagihan niya, pwede pari-request. Kung in Jesus name, prima la pastor, magitibo ka. Kuya, salamat. Negatibo yan po. Oh, kasi silyado man ta ng ating Panginoon. Vaccinated na tayo ng Holy Spirit eh. So, makawis ito maluwa natin. Yan lang pong stand natin sa church. Amen ba? Everybody praise the Lord. Hindi tayo mapilit kung ayaw na to. Sa main church, parang humihingi ng iso ng trabaho, pinipilit sila. Marangayo ng, pwede man tamangayo sa church ng certification nga, certify na to nga, excuse tayo sa vaccine. Bahala na kung i-honor nila, basta magano tayo. Kasi, i-honor lang kasi sa religion, i-honor yan kasi pagtuo na to na eh. Iglesia ni Cristo, hindi man ang pabaksin. Sa barista, hindi man ang pabaksin. Hindi gani mag-load sa bandira. Yung sa barista, ay yung Jackson ba? Hindi gani mo simba na, hindi gani na mo salot sa bandira. Ay samot pabaksin. Amot lang, o ito kabalo silang stima. Basi madlok sa COVID sila. Sa bandira, way madlok. Ano ba? Ayun ang problema diya. Kita wala man ta sumusunod magita sa gobyerno. Amin ba? Lain-lain pagtuo, dapat we have to respect every belief. Kasi pagpiliton tayo, mahirap na. Wala man ta narinig sa news nga may pare nagpabaksin. Narinig nyo na ba? Nakita nyo? Wala pa pare, no? So, hindi siya mapugos. Pare, okay lang na kay wala may Diyos lang. Kita kay may Diyos man tayo. So, hindi tayo mapugos ng pabaksin. Amen. Amen. Sige. Manindog na tanan, mami na mahal. Yun lang. Basi pa hindi mo malibog ba? Lukso pa mo otro, gusto nyo? Man naman. Sige, closing prayer na lang. Taas yung kamay, manalangin tayo sa atong pagpauli. May practice gya po ng atong mga beloved choir. Obligasyon nato na. To beloved brother Jojo Abad. Pag-pray ang ating closing prayer. Iagin nyo sa boxes natin ang ating mga kuwan dyan. 5 piece pataas sa puti, sa brown ay sa lupa. Excuse lang. Yung mga tasa nga kape, dito na iuli sa informasyon. Yung mga tasa ba nga coffee break nyo, palihog lang, bit-biton nyo niya, ibalik nyo to sa informasyon kay kanang mga tasa gipalit na mo 2 ka drum. Alam mong nabiring karon 1 ka drum na lang. Ambot base pati tasa ginahigop. Palihog lang magaigsunan, ha? Bisan magahi nga tasa ginahigo pa. Kaya ibalik nyo to dito sa informasyon, kindly lang magaigsunan. Sige po, manalangin tayo. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, mapagpala po namin Ama sa langit. Makapangyarihan sa lahat. Diyos na may lalang ng langit at ng lupa, mahal na Panginoon Diyos na mapagpala. Kami nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pasasalamat sa tagumpay na pinagkaloob mo sa amin, na aming pong naidaos ang iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, aming magdamagang pagpupuri. Salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Dama namin ang iyong pag-ibig, mahal na Panginoon, kabagan. Hindi man po kami karapat-dapat, kundi tunay, mahal na Panginoon, aming nakita yung pagkilos sa aming mga buhay. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong paglalangis sa bawat bahagi ng iyong banal na gawain. Mula sa aming mga pagpupurit pag-aawitan sa mga buhay na patutuo ng aming mga kapatiran, sa mga awitin ng aming beloved choirs, mahal na Panginoon, sa bagay ng pagbibigay na tigit sa lahat, sa iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon, pinapaunawa mo, tinuturo sa amin ang kahalagaan ng aming mga pananalangin, ng aming pagpupuri, ng aming pagpapasalamat na ito'y makaabot sa iyong dakilang luklukan sa umagang ito, sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, kung paano kami iningatan mo sa aming pagparito
ito, ay ganun din po sa aming pag-uwi. Ipabaon mo sa amin ng kagalakan, ang kapayapaan sa aming mga puso muli bukas. Mahal na Panginoon, ibalik mo kami sa dagong ito upang muli kang purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, aming sinasaway lahat ng demonyo, mga panganib, disgrasya at kapahamakan sa aming dadaanan sa pangalan ni Jesus. Bless us in Jesus' name. Hallelujah. Galbisyo, tabilar Brother Jojo sa abad. Galbisyo mga minamahal, maglamanuhay kita. We love in the Lord. Hardness loves you more. Magpalihas, talabas tabangan. I practice po, itong beloved na doon sa itong lingkuranan, tabangan tagamada.